Hello, so guys, welcome back to Good Book Production. I'm here with Plan Motive, giving you another review reaction video. And this time, we'll talk about Flip Top MZite versus MP3. So, napanood ko rin to ng live kasi nandyan ako sa Flip Top event dyan sa Metro 10 Pasig. At alam ko, panalo rito si MZite. Pero maganda yung pinakita ng MP3, pero lalo malakas na overpower lang ng MZite si MP3. Ganun pa man guys, gawin natin guys, pero bago ang lahat, shoutout ko muna yung mga nagpapa-shoutout, huwag na yung mga may hina ang utak at mga haters. Ganun pa man, papa-shoutout si Brianna Ignacio. Sabi niya, at ako ang second, kamusta bro, na watching. Sabi niya, gano'n. Shoutout din si Nomir Miku. Dahil ako ang una, shoutout naman dyan, boss. Yan. Tapos, gano'n pa man. Gawin natin yung request ni World Creature na online na Mirage versus Blazer. Gano'n pa man, guys. Saan pa ba? Gawin din natin yung Negoji versus Antonym na request ni Magallanes Rock. Matandak, yan. Yan, ganun pa man guys. Gawin natin guys para makarami tayo guys. And marami tayong ginagawa ngayon eh. Kaya nabibisi ako. But ganun pa man guys. Maraming salamat kung bago lang kayo sa reaction video natin. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, share video natin. Kung di nyo naman share, kahit i-like nyo na lang para may recommend sa back man. Di ko na tayo mapaborit yung artist nito lang para sa reaction video lang sa facts, meaning at message lang. Yun lang ang gusto kong gawin. At yung mga request, yung mga ginagawa ko dito talagang reaction lang. Kung may masabi na kung di maganda kayo ng bahala, magpasensya. Kung di nyo naman maabot, mag-aral pa muna kayo kasi wag nyo isipin na yung mga naisip nyo, hindi ko naisip, hindi ako kaedad ninyo, matanda na ako. So yung mga sinasabi ninyo, naisip ko na rin yan, pero syempre kailangan ko rin maggamit yung sarili kong pagsukat din naman. Ganun pa man guys, bago tayo magsabi, kayo ko lang pedigree ko, music producer in California, man audio engineer, same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description yung personal channel ko kung gusto nyo marinig, kumanta, mag-rap, yeah, ganun lang, tapusin yung video. Let's get to it, para makarami tayo. Iba pa rin ng live. Pero to be honest, guys, kahit iba pa rin ng pag-live, mapapaisip ka pa rin talaga, hindi rin talaga pwedeng hindi mo suriin din talaga kasi para bilang respeto mo talaga sa mga artist, hindi ka lang basta nanonood ng live, kailangan mo rin talagang suriin. Yun yung pinakamatinding bagay na pwede mong iambag sa kanila. Yung pinakasuporta na pwede mong ibigay, suriin yung ginawa nilang trabaho. Kasi pag nasuri mo yun, nabibigyan sila ng kahit paano, hindi lang basta ng gana, nakita nila yung bad side, good side, at yung mga criticism na kailangan nila. Tuloy natin. Hey! Oh! Oh! Yeah! Nandito na naman ako si Plan Motive. Lahat kayo ay naisip na parang beef kasi lahat kayo ilalagay sa lata, kurbit dilata, ang parirala, sumasabay sa mga malakas na alon. Kahit advance na natin guys para makarami tayo. Boom. Ang daming champions na naka-line up. So, doon pa lang parang, ayun yung mga nakikita ko din na comments ng mga tao. Para maisip mo na yung pinakaunang laban mismo, kahit yung pinakaunang laban, pwede siyang maging main event sa ibang event. Sana sa Cebu na lang ito ginanap eh. Medyo ini-expect ko hostile yung crowd against sa akin, pero goods lang naman. Parang, kunwari WWE, may mga heel talaga, at saka may mga babyface. So ngayon, heel muna tayo. MP3, no? Battle of crowd favorites. Siyempre, labanan ng mga pinaka-paborito ng tao to. Kaya Ini-expect na natin lahat na all out talaga yan. Ako medyo unpredictable pa kung anong gagawin ko eh. Di mo alam kung may malakas ba o hindi. Pero isa siya sa mga parang bago lang din sa liga. Siyempre, mga bagong mukha sa liga na makikita mong aggressive din talaga, gigil. isa din kasi siya sa mga unang nag-spawn ng bagong meta dati. Ewan ko kung anong saktong term, pero yun nga, yung pag-connect ng thoughts at saka pagsama ng mga references at saka intricate na wordplay. Para sa akin, challenge siya. Bagong challenge bilang isang medyo matagal na rin dito sa liga na magkaroon ng ganong kalaban. At the same time, syempre, challenge din sa kanya yon na magkaroon siya ng kalabang veteran. Akala ko, pinaprank lang ako eh.
biglang M-site. Pero yun, excited naman. At isang Sa totoo lang, ito yung pinakamahirap sa 3GS eh, na parang ang hirap pagsamasamahan yung 3GS kasi bawat isa sa kanila meron kanya-kanyang mga fanbase. At hindi mo masabi kung sino yung pinuno ng 3GS. Kasi ang hirap, hindi na sila pwedeng magpababa o magpakabata o magpabuli o magpa under the table o magpakabatukan sa isa pang artist na almost the same lang nila, you know? So naiintindihan ko bakit ang hirap magsama-sama ng ng 3GS eh. At respeto kasi parang nakita nila yung idea na yun, you know, na parang we're all independent, parang pareho na tayong malalakas ngayon, parang hindi na basta-basta. To be able for me na ma-handle mo, kailangan sobrang lakas mo, parang ganun. Kumbaga dapat Andrew ika, di ba? Parang ganun. pangalan pa rin. Pero hindi na lang nakakalimutan yung ginawa mo sa Cebu ha. Kaya expect mo na lang, huwag ka lang magtampo kung yung mga tao ibo ka. Hindi. Hindi kami ganon dito. Hindi kami nang babato dito. So huwag ka na lalabas-labas mo. Sige. Yo. Look at that. Yo. You know what I'm saying? Ilang minuto ba to? Yo. That's 6 minutes. Look at that. Flip top! Shoutout nga pala kay Enigma, shoutout kay M-Site, shoutout kay MP3, shoutout sa lahat ng bumubuo ng Flip Top. At tuloy-tuloy pa rin, huwag nyo kalimutan yon. Andrew E. Francis M. Enigma. Tatlong solido lang yan. Vuelta pa rin, Dog 12. Support Nandito pa rin, Metro 10, Pasig. Palimang laban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng support ng tunay, live at online. Flip Top magigay para sa parating nating laban nun. Fuck you, Hiram. Shoutout sa Real Jokes Clothing, High Minds, Pinoy Pawn Stars, Crown Manila, Black Manila, lahat ng tulong at suporta. Siyempre sa lahat ng mga represent collabs, mamaya na yung iba. At sa kanan ko, Pasig City at Cavite represent para sa inyo. Isa buhay at 2x2 champion. Mag-iay tayo lahat para kay M-Site. Motos Battle League, syempre, Crown Manila, Pinoy Boulevard sa Taiwan, kay Madam Berlin Shaw. Linya-linya, shoutout sa Tapik Squad, kay Ivan, San Mining, Isa, Elise, Matt, Chris, Jason from Brisbane, Australia, kay MTC, developer namin sa RAN, at kay Recognize, ang best rapper ng Bay Area, tsaka Barangay Rosario, Pasig, syempre. Shoutout sa Ulap, shoutout sa Hill, shoutout sa Hypebeat, shoutout sa lahat. Syempre, linya-linya. Silipin nyo mga bagong colorway na at mga disenyo. Makakita nyo yan online. Nandito rin available sa mga live events. At Guys, try nyo yung Flip Top beer. Malakas din yung Flip Top beer. Ituloy natin. sa kaliwa naman, galing pang Surigao para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay MP3. Good. Nanalo ng coin toss si M-Site. Pakinggan natin. Unang banat, non-tournament battle naman ito. 5 lang ang hurado natin. Unang banat, pakinggan natin. MP3. Wait. Teka. Ako lang yung di bilong sa poster. Talagang nakakaumay, Brad. Tangina, isa buhay champ, tas ang hinarap, isa buhay judge. Ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado. Shoutout kay Play. Ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado, pero wag kayong magalit mga pre. Mapatagalog, Bisaya, Bicolano o Waray, wala akong tinuturing na kakampi. Kung matalo ni GL, si Raffian at si Husky, wala akong pake. Tinalo ko nga si Marshall, Vitrum at si Cripley sa loob ng isang gabi. Tas ngayon, binigyan ako ng champion, tangina, big deal na to. Pag ganito kalaban ko, pakiramdam ko, Cripley ako. Oh, parehas tayong pinagmukhang tanga ng gagong yon, pero ikaw? Oo, parehas
Parehas tayong pinagmukhang tanga ng gagong yon, pero ikaw, naging meme sa comment section at naging corny ang iyong branding. Ako, nilaglag niya sa isa buhay, pero parehas lang ang aming standing dahil nilaglag ko din siya sa isa buhay nung binawian ko sa judging. Anong akala mo? Kayo lang marunong sa ganon na pag nangupa limitless? Ulol mga Bisaya na ang bagong 3GS! Ako, yung bagong M-site kasi marami ang naiinis. Ang ganda ng putang inang build-up ni MP3. I'm sorry, M-Site, pero maganda talaga yun. Yung intro ni MP3 na maganda talaga. Ang linis ng performance niya, kung paano niya binuhat yung bangkuhan niya para tumaas ka agad yung status niya, mapabilib niya yung crowd, hindi naman maromansa pero magayuman niya na parang iba yung makikita yung MP3 ngayon, putang ina. Hindi lang basta judge, lumalaban na talaga ako. Parang At si 30 M-site pa rin kasi pag nag-wordplay meaningless, tang ina mo, tunog motus. Pag walang nag-react sa bars niya, sinisisi niya yung fans, feeling bright yan sa eksena. But if you can hear him loud and clear pero di pasok sa inyong taste, it means ang site ang may problema. Di porket komplikado, fit ng tao, di lahat ay mawiwili. Kaya kung wala kang crowd control, wag kang maghanap ng masisisi. Yung mga punches mo, generic parang right med. Ganun kalagi, tol. Walang diin, walang dating, paano naging Fantastic Four. Kung gusto mo ng classic, sa bars, putang ina, walang dating, walang Fantastic Four, dating, yung mga punches niya kasi, dating yung pangalan nung mismong niya. Ay mawiwili, kaya kung wala kang crowd control, wag kang maghanap ng masisisi. Yung mga punches mo, generic parang right med. Ganun kalagi, tol. Walang diin, walang dating, paano naging Fantastic Four. Kung gusto mo ng classic, sagot ko matik. At titiyakin kong timeless tong mga dala kong antics. O diba? Di nila napansin. Yung last 4 lines ko, puro punchline niya yon versus Cripply tsaka J-Black. Ganun ka-forgettable ang stilo. Pero pag sinabi kong there's only... Ganun ka-forgettable ang stilo. Halos walang quotable si Iho. Pero pag sinabi kong there's only one name you can found, tsaka katapusan mo na, alam kong gets nyo na kung sino. Oo, champion nga yan dito, pero iba yung papel niya, G. Pagkat ang highlights, puro bloopers. Tang ina, Javel McGee. Ako'y wala ng empathy, hindi kita tatantanan. 3 beses nagkampiyon dito sa liga, ba't wala kaming naramdaman? Ngayon, paano mo ko yayabangan ang galing sa banatan kung ika'y naaalala lang sa iyong mga kapalpakan? Kuya, EJ Power, para yun sa'yo, kuya. Pero sige, ngayong gabi, kakampi mo yan sila. Yung hiyawan nila para sa'yo. Halos 3 buwan na rin sinisiraan ang pangalan ko, kaya sulitin mo to, Zayt. Yung hate nila, gatasan mo. Ipakita mong malakas ka lang dahil ako kalaban mo. Kasi kung hindi, ililibing kita ng buhay at sa lupa babalik ka men. At ang putang ina mong lapida aking babalik ta rin. Oo, babalik ta rin. Para pag binasa mo yung nakatatak, makita mong ina mo ka na there's only one name you can found ngayong katapusan mo na. Ang ganda talaga ng first round ni MP3 and I'm gonna be honest, na-impress ako sa kanya nung araw na yan. Napakahusay ng ginawa ni MP3. Napakaganda ng intro, ang ganda ng build-up, ang ganda ng punches niya, tapos maganda pa yung putang inang ending. Big props para kay MP3. Pinaghandaan niya si M-Site. Ang kinaproblema ko lang rito kay MP3 sa tingin ko, parang nawalan siya ng angulo. Parang kumonti yung angulo niya pagdating sa second and third round. Kasi si M-Site binadibag siya. Pero tingnan natin gagawin ni M-Site kasi medyo nakalimutan ko na yung part na to. Yo, check! Tunog motus. Nilalait ako ng pabidang to.
Remind lang kita ha, bumabattle ka sa liga ko. Ang inang to, Nawasak siya dun kasi very powerful ng statement na yun. Eh. May mga punches kasi na statement na parang napakaganda ng build-up ni MP3 na parang pinagmukha lang tayong tanga ni Cripply. Ang ganda ng mga idea na yun eh. Parang ikaw nagmukhang meme ka, tapos ganito ako. Parang binild up ni MP3 yung status niya to the point, nakapanipaniwala na siya sa crowd eh. Convincing, napakalakas na MP3 ngayon talaga na parang pagdating sa pahiyaan, talo ka sa kahihiyan mo, M-Side. Pero at the end of the day, pag binilikan ka ni M-Side na parang, bro, bago ang lahat, 'di ba? Parang pinapakain lang kita, parang sampid ka lang dito, parang nakikitulog ka lang sa pamamahay ko. Nandito ka sa bahay ko sa Motus, yun sinasabi ni M-Side. So ang laki pa rin sampal nun kasi at the end of the day, you can't bite the person who's feeding you, 'di ba? Parang ang hirap nun gawin, 'di ba? Ang hirap nung gawin, parang bumalik tayo sa idea ng honor. May honor ka ba? Kasi hindi, when speaking of honor, mapalayo lang tayo. Para sa mga kalalakihan na, eto, totoo to guys ha, and sana hindi kayo ma-offend sa sasabihin ko. Bilang isang lalaki, ang kahihiyan, ang pinakamalaking signal pag honorable ka. Pag sinabing honorable, pag meron kang, ano bang sa Tagalog ng honor? Meron kang, parang kahihiyan. Pag meron kang talino, meron kang i-google nga natin yung honor na yan. Karangalan pala, yun. Sorry guys ha. Sa bilang isang lalaki guys, importante sa mga lalaki, yung honor talaga pinaka-importante. Pag ikaw ay nagkaroon ka ng kahihiyan o shame, pag nahihiya ka sa nangyayari sa'yo, yun yung pinakamalaking sinyalis na meron kang karangalan sa buhay mo. May karangalan ka sa pamilya mo, may karangalan ka sa buhay mo, sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Ibig sabihin, pinoprotektahan mo yung pangalan mo at yung pagkatao mo. At pag nabigyan ka ng kahiyan o binigyan mo ng kahiyan yung pamilya mo o yung sarili mo, makakaramdam ka ng hiya at yung hiya na yun, yung signal na mataas ang tingin mo sa iyong sarili at pinangangalagaan mo yung sarili mo. So, pinaka-importante yun guys na huwag niyong bibigyan ng kahihiyan yung sarili niyo. At yung opposite niyan, yung mga tao na wala ng kahihiyan kung anong ginagawa sa FB, sa Instagram, sa YouTube, kababuyang ginagawa sa sarili, wala silang karangalan sa buhay nila. Wala silang tinamo o binild o binuong karangalan mula sa pamilya nila, sa sarili nila. Kasi hindi na sila nakakaramdam ng hiya eh. Ang hiya, ang kahihiyan, ang senyales na isa kang honorable na person, na meron kang karangalan bilang isang individual. Lagi niyong tatandaan yan. Isa yan. I'm not saying na wag niyo nga na lang hanapin ng tiny substrata na parang, bakit ganito ba? Putang ina, wag niyo hanapan ng ganon. In general term yan. Ibig sabihin sa 10, kahit isa dyan na parang ginagawa lang yan for the sake of putang inang content, ano pa rin yun? In general term, ibig sabihin siyam yun, ibig sabihin kabuuan pa rin. Kaya wag niyo akong tatarantaduhin. Tuloy natin. nawawakan ka sa akin? Di mo trip estilo ko? Remind lang kita ha, lahat ng champion sa lineup na to, 5-0 ko. Naaalala ka lang sa iyong kapalpakan. Kuya Kebs, yung pagpiyok niya, pakikat na lang. Siya si Mike Panteho, ang bagong paborito. Ayon sa mga nasagap kong salaysay at kwento, pues ako yung hitman na hindi nagche-cherry pick at sayuway na tiyempo. Ulo ng balita na ngayon napalagay sa sentro. Ang ending mo, pag sinabi kong 6 feet, 6 feet, makikita mo kung gaano kapantay sa metro. Hindi na squatting, pero mahirap pa rin kalaban kapag sanay sa ghetto. Dito aabot sa letra ko kahit pa may falseto. Tung lagay ng nerdo sa aking kamay ay dedo. Tung manok ng Surigao, diretso kay San Pedro. Lakas ni Arik Mantrip. Malalim ka, makipagsukatan ka sa aking speed. Kahit saglit, tignan natin kung itong challenger deep, ikaw ay gagawing halimbawa. Kahit saan pagaling tong yawa, nagkamali ng sinugalan, kinahantungan sa ilalim ng lawa. Ano? Ilalim ng lawa, may nakakuha? O di ba wala pa rin? Crossbreed ni Nina Sandejas. Balikan Renzi ng natin. Unhinged. Medyo
maganda kasi yung flow niya kaya hindi ko na masyado napansin. Pero suriin natin. Bagong paborito. Ayon sa mga nasagap kong salaysay at kwento. Pues ako yung hitman na hindi nagche-cherry pick at sayuway na tiyempo. Ulo ng balita na ngayon napalagay sa sentro. Ang ending mo pag sinabi kong 6 feet, 6 feet, makikita mo kung gaano kapantay sa metro. Hindi na squatting pero mahirap pa rin kalaban kapag sanay sa ghetto. Dito aabot sa letra ko kahit pa may falseto. Tung lagay ng nerdo sa aking kamay ay dedo. Tung manok ng Surigao, Surigao, diretso kay San Pedro. Lakas ni Arik man trip. Malalim ka, makipagsukatan ka sa aking spit. Kahit saglit, tignan natin kung itong challenger deep, ikaw ay gagawing halimbawa. Kahit saan pagaling tong yawa, nagkamali ng sinugalan, kinahantungan sa ilalim ng lawa. Ano? Ilalim ng lawa, may nakakuha? O di ba wala pa rin? Ang lawa kasi parang malalim din yun eh. Kasi sabi nga nila yung mga may ingay daw na tubig, mababaw lang. Pero yung mga tahimik, yun daw yung malalim. Sabi niya. Challenger, parang coach yata yun eh. Parang sinasabi niya. May challenger kasi na coach eh. Nagkamali ng sinugalan, kinahantungan sa ilalim ng lawa. Ano? Ilalim ng lawa, may nakakuha? O di ba wala pa rin? Crossbreed ni Nina Sandehas. Renzi ng Unhinged, Invictus at ni EJ Power. MP3 na battler, ako music at battle. Kompleto attributes ito sa pandinig e-hassle. Yung styles ay kinumpress kaso lang yung pagka-mix di master. Pumipiyok, minamalat pa at kinakapos kabay. Kung sa Mindanao tiginanap, malamang ang event, paos ganay. Kaso yung boses mo, pag gumaralgal, wala ka ng panlaban. Ngayon, paano ka uubra sa natural na panggaspangan? Tinalo ka ni Van, ni Terdi, at ni Cripley. Nananalo ka lang pag yung kalaban mo nagpapabaya. Tinalo mo si Marshall, nag-choke eh. Mas nakaka-impress sana kung hindi ko pa nagagawa. Pero manalo o matalo, yung magpabaya, wala yan sa branding. Record mo, 4-3, ngayon magpapantay pa sa kagustuhan ng magandang standing. Uulitin ko! Hindi ka mananalo ngayong gabi sa akin, pre! Kasi kung manok, hindi kasi MP3, kundi PM3! Tangina mo! Ulitin ko, si manok kundi si PM3. Kaya ngayon, uulitin ko, kung di manok, hindi kasi MP3, kundi si PM3. Parang GL na ihahampas sa pader yung ice water. Sa ganun kuhuhugutin. Wala akong pake kahit alam kong malambot, dudurugin, hoy, uhugin. Pangarap nito, maging susunod na GL. Mukha kang baklang TL na hindi nag-a-approve ng BL. Parang mukha ni Blizzard, ang sarap mong tadyak-tadyakan. Alam kong dumating kang handa, kaso yung handa ko, di mo napaghandaan. Librong puno ng kaalaman ng kalabang nasa harapan at tandaan. Kapag walang binabanggit na titulo, magugulat ka sa laman. Sa tingin ko maganda yung ginawa ni M-Site pero ito yung round na nakuha siguro na MP3 kasi nag-slip up si M-Site so hindi flawless yung pagkaagawa niya pero maganda yung pinakita ni MP3 kahit nag-choke siya. So bibigay ko yung round na yan para kay MP3 first round. Tingnan natin. Bumabattle daw ako sa Motus. Gago, Rapolo versus Motus yun. Hindi lang liga mo. Gusto mo lang kasi sumasaw sa Cebu crowd kasi para masabing Bisaya ka tangina mo. Tsaka, alam nyo ba na pinapili to ng kalaban, tas ako pinili niya? Oo, yan ang rason kung ba't naset ang matching kaso di kayo na-update. Sa daming pwedeng baguhan, pinili niya ang kanyang bashmate. Di ba kino-call out mo si Looney kaso di ka pinansin? Gagi na mutla. Yung hinahanap niya na hari, naging hari ng kutsa. Huy, Christian! Ganun ka kaduwag. Di ba kinall out mo si Abra? Ba't nung sinagot ka niya, bigla kang nanahimik bay? Porket ngayon wala ng 3G, di ka na makareply. Ganon pala pag champion, walang imik pag may kaba, nagyayabang pa siya ng ring, tas naging silent lang pala. Takot na to sa mga gods.
Pangalang Emzite ay iniwan nung bininyagan ni Tips itong bastos. Bumalik sa pagiging Christian at isang yawa na lang ang nilabanan kasi may takot na sa Diyos. Di ba kiniklaim mo pang Bisaya ka? Ulul, sumisip-sip ka lang sa grupo namin. Pero alam kong hinding-hindi mo pa nararanasan ang tunay na sarap ng punong saging. Tinitira mo lang top 5 ng mga tao para umangat ang iyong pangalan. Para isipin nilang top 5 ka na rin porket hinamon mong lumaban pero di mo pa sila kahanay. Kaya matuto kang gumalang, mukha ka lang naswapang at di porket nag-iingay, ikay kasali sa usapan. Kasi what if di ka binuhat ni Shernan o silip di nagpaubaya, ano may mafe-flex pa ba? Mababa na nga tingin sa'yo ng mga tao, paano na kung less ka pa? Kung di dahil kina Shernan at Nilip, di hindi ka magte-trend tanga. Kinailangan pa ng SM tsaka scammer para lang mabenta ka. SM scam. Laban yun, Nilip, di ba? Di na ko magre-rebat. Gusto ko ikaw manalo. Yung partida nilahad. Yung titulo, tinanggap mo ng buo pero di niya binigay lahat. Kaya kung ikaw si Tobey Maguire, silip si Dr. Octopus, oo solid yung bakbakan, pero nagwagi ka lang sa huli kasi kinampihan ka ng kalaban. Kaya laging kini-question title mo at yung estado bilang rapper kasi kung makapagyabang as if naman silip di nag-concede sa battle. Don't pretend na di nag-matter. Pang runner-up pa rin dating mo kahit nagwagi ka brother kasi nakuha mo nga yung ginto pero nilagay sa silver platter. Magandang issue yun, ha? Kaya di ako believe. Yung title niya ang daming bukas. Pinatay pa to ni Lucas. Bibilib lang ako pag napapunta mo si Rapido sa rally bukas. Kaya wag mo akong yabangan ng mga wala sa akin pagkat sa akin kay Boblax lang din man. At kung gusto mong magyabang sa dayo, dun ka sa podcast ni Shernan. Maganda yung personals ni MP3 pero parang lumang tugtugin na yun eh. Pero maganda yung pagkakastruktura niya doon para kahit pa paano maging fresh siya sa pandinig ng mga tao. Tingnan natin yung gagawin ni MC sa second round. Yo! Ina-angle pa yung hindi ko pagre-react sa mga bashing. Binash ka din, Tokmol. Kung hindi ako nag-react doon sa control, ang tawag doon self-control. Facts din yun. Di mo kasi alam yun. Ang ina nito ni MP, ikaw nga nung binash ka, nag-deactivate ka ng FB. Ako, yung mga basher ko, hindi ko binablock. Hinahayaan ko lang sila sa page ko magkalat. Ikaw, nung binash ka, 3 pa lang yung nagme-message, agad mo nang na-block, umiyak ka pa tanga. Pormahang performative male. Sila Maganda yung sinabi ni M-Site, napakaganda nun at sa tingin ko kahit ako tinamaan dun kasi I'll be honest ako kasi hindi ako masyadong sa mga bashing din. May rates din naman kasi ako para mag-block ng mga tao at hindi pakinggan yung mga tao na yun. At yung sinasabi ni M-Site na self-control, very profound yun at pinaka-importante yun. Always remember na yung emotion ninyo, hindi i-take over yung sarili nyo. Dapat kayo ang mag-take over doon sa emotion ninyo. Sa Tagalog, yung emotion ninyo, hindi dapat sakupin yung buong pagkatao nyo. Unless, ang dapat, yung kayo, ang pagkatao ninyo, ang mag-control sa emosyon na meron kayo. So, very important yun. Ako, hindi ako ganyan kasi I want to be a normal person. Gusto ko maging normal na human being ko. Minsan, gusto ko rin ma-take over ng emotion kasi na-justify yung pagiging human natin eh. Minsan sa sobrang stoic ko, parang nagmumukha akong stupido kasi parang wala lang. Gusto ko rin magkaroon ng flavor kasi masarap maging totoo. Masarap maging makaramdam ng something. So, very important yan. Tuloy natin. ahis na Bisaya, bay na bay. So, ang gusto kong sabihin, siguro maganda rin na minsan kontrolin mo yung emotion mo sa mga, siguro case-to-case basis na. Yung idea na yan. Kontrolin mo yung emotion mo sa ibang parte, huwag mo kontrolin yung emotion mo sa ibang parte. Especially pag kailangan mo nang i-express yung sarili mo. Dahil at the end of the day, maganda na merong magandang communication. Tuloy natin. Pormahang performative male. Silahis na Bisaya, bay na bay. Ang pugi. Ito yung pag in-interview, ang unang tanong, why are you gay? Pero hindi, wala muna tayong discrimination ngayong gabi.
Wala munang mga gay line. Wala akong pake kahit bading ka at mukha kang tibo at the same time. Okay, game? Sa laban nyo ni Terdy, in-expose niya yung mga ginaya mo daw na idea ko. Hindi sana ako maniniwala, Ito kaso yun. paglabas ng laban mo kay Marshall, una niyang ginawa, pinarody yung linya ko. Tulak pa, tumulak sa akin, pwe! Kung dito mo yung ginawa, ang tawag doon, wak na bitawan. At ang makulit pa doon, sa linya na yon, yung crowd nagsigawan. Ganyan ka pa mag-rap, pare? Aba, konting hiya naman. Yun at yun lang din yung letra, pati mensahe, hindi man lang inanagram. Kaya pala yung reaction na dadali kasi puros ginaya lang. Habang kami off the charts, mga atake, ito ang common na mga rounds, Venn diagram. Pati pagiging crowd favorite ko, inagaw. Utang ina mo, MP3. Hindi ka bagay maging villain o main character, dito isa ka lang NPC. Pero sige, masuot mo man sapatos ko sa entabladong to, ikay binabalaan ko. Masyado pang malambot tuhod mo para lakaran yung mga pinagdaanan ko. Kasi, kung hindi Bisayang inaape, minsan underdog. Minsan, feeling taga-USA. Yung pinoportray niya na karakter may limit na parang username. So, isipin mo, ito'y computer game. Ako'y hindi nagmi-miss. Laging critical yung damage. At sa oras na gustuhin ko, I can easily switch to a different language. Cause whenever I'm on stage, every battle is a fucking A. Any time and day, just put me in and plug and play. You might wanna run away, but there's no other way. MP3's gonna get burned by one of the hottest all year round like the month of May. I just wanna say, you versus me only shows how much I love flip-flop and being Addict's MC. But I'm the red button in this war, bitch. You don't get to fucking test me, but don't get me wrong. I honestly think that you deserve my best 3 and I still wanna see you win, dog. But just not against me. I'm about to... Bars! Putang inang yan. Sabi, gusto pa rin kitang manalo, pero hindi laban sa akin. Sa iba ka manalo, putang ina mo yung sinasabi ni M-Side. Huwag mo kong susubukan, sabi niyang ganun. I still wanna see you win, dog. But just not against me. I'm about to discuss my big rounds. Gonna get real now. There's only one name that you can call. You can only make fun of it in front of a cheap crowd. So be proud and speak loud. But once you hear the bang, you better keep count. You don't have to wake me up when September ends. I'm about to end this week now. Putang ina, nabal si MP3 doon. Patay si MP3 sa ulo. Maganda yung personals ni MP3 pero parang ang ganda ng ginawang statement ni M-Site kung papaano niya parang tinapak-tapakan yung pagkatao ni MP3 in a way na parang pulubi. Parang ang naramdaman ko, parang naging pulubi si MP3 na parang binibigyan niya lang, parang tinuturuan niya lang, o parang, ganun yung naramdaman ko eh. Na-feel ko ganun, na parang naging mababa yung tingin ko kay MP3, which is very convincing para sa akin. No? Very direct yung idea niya. Bibigay ko yung second round kay M-Side. Tignan natin yung third round na MVP. Angas ng mga lyrics. Puta, mas pangit ka pa kay Arik mag-English. Wag boss, ang haba ng pinost mo, pinagtanggol mo ako eh. Sorry. Yeah. Eto, from rags to riches kanyang story, Pasig City represent. Dating tinatawag na squatting, isa ng executive resident, pero naging kupa lang along the way. Alam kong veteran tong bitch, pero sa loob-looban may insecurities, takot maging irrelevant ulit. Kasi nung pandemya, inaway niya si Shobaldi. Tsaka hinamon din sa laban. Kahit yung issue ay nagsimula sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman. Pero para lang maging ulo ng balita,
nagpabida to si Shoutout nga pala kay Shobaldi. I mean, very controversial din yun and aminado naman ako. Sinabihan ko rin si M-Site about sa issue na yun. Sinabi niya ganun talaga. Kasama talaga yun. So, big props pa rin kay M-Site na intindihan yung ginagawa ko. Trabaho ko lang talaga, mag-react. Yun lang talaga. Wala na. Other than that, yun lang talaga. Pero, nilabas pa ni MP3 yun para magkaroon ng personals na atake siya doon kay M-Site. Parang binubuksan niya yung issue at nang sa ganun para makita kung gaano doon kadumi yung pagkatao ni M-Site. So, tignan natin. Sorry, natin yung credibility. tropa. Kasi nandyan ako na nag-react ako sa palitan nila ng bara. Di siya nag-settle back at tinira niya ulo na. Tapos kaya medyo nag-stumble si MP3 kasi nag-hesitate siya. Yun isa sa mga cues kung bakit hindi flawless yung pagkakalagay niya kasi alam niya medyo issue yan talaga na hindi niya alam kung magiging okay pa sila ni M-Site after niyan, pero battle is battle na. Nagpabida to si tropa at di siya nag-settle back at tinira niya ulo ng Republican, siya nagmistulang Democrat. Pero alam ko, Republican ka din. At gets naman kung punto mo ay kailangang is correct yung leader. Pero ang tanong, ba't kailangang idaan sa social media kung pwede naman i-private message? Di mo ba yun kinonsider? Hindi. Kasi ginusto mo lang yung atensyon. Ginawan mo pa ng dis, kaya ang lala naman nun, bay. Bata ka lang niya dati. At sa gasolina mo dito sa hip-hop, siya pa mismo nag-supply. Pero ngayong may Enigma na at flip-top, bumabatel na Luzon, Visayas, Mindanao, binago na ng tagumpay. Porket may tagapag-book na siya ng ticket, nagsusunog na ng tulay. Kaya boss, ito'y ahas, watch your back kasi nako. Mga tumutulong sa kanya, kinakagat niya ang kamay, tang ina mo. Kaya don't expect na di niya kakalimutan lahat ng mga pinagsamahan nyo. Kasi kung nagawa niya nga kay Shernan, paano pa kaya sa'yo? Basta ako boss, love kita. Salamat palagi. At pasensya kung di masyadong lengthy aking hirit. Salamat kasi kailan may mga bulsa ko di naging empty sa pag-visit. Kaya ganyan, kaya naging kasi alam ni MP3 na medyo corny yung angles niya at gumamit siya, nag-take siya ng risk para sa personals na yun. Pero parang syempre, ang hirap maglabas ng personal sa battle, especially pag hindi masyadong umapoy ng sobra yung bagay na yun. Kasi even though sobrang lumaganap yon sa underground, hindi masyadong nabigyan ng pansin dahil nga naayos ni Shobaldi yung problema na yan. Kasi si Shobaldi kasi gusto niya sa tahimik lang talaga siya. Very very peaceful na tao yan. That's why, mataas yung respeto ko diyan kay Shobaldi. Shoutout nga pala kay Shobaldi. So, yeah. Check nyo rin, meron kaming collab niya ni Shobaldi, ang title nun, Hamon. Check nyo lang sa description, nandun yung channel ko, Plan Motive. Pag chinek niyo Hamon, kasama natin dyan si Habog ng SAG Pro, Shobaldi, si Crazy G ng PF Pro, kasama din natin dyan si Drex Lira ng Got Mike Entertainment. So, makikita nyo lahat doon. Yung mga kailangan yung makilala na doon lahat. Ako'y always thankful dito sa hip-hop at palaging nagpasasalamat dahil sa FTI nasingit. Yung ibang mga liga dyan, yung mga MC walang TF. Kupal, monetized ka na't lahat, may mga sponsors ka pa, Kap. Huwag mong sabihin kulang pa. Ang daming bata mo sa motos, tas ini-exploit mo lang, huy tang ina, magulang ka. Wala man lang pang combo meal. Wala kang budget na pang-ulam, kaya pala laging gutom mga MC mo kasi wala silang hapunan. Hoy mo to si MCs, payag kayo? Libre lang talento nyo, hindi tinitingnan ng price. Walang pake sa value nyo, ang iniisip lang ang hype. Gago, iniisip lang ang hype. Sinusugal yung image nyo sa battle, tapos sa huli, di kayo binibigyan ng slice. Puta, mag-scatter na lang kayo kung gusto nyong ini-scam ng site. Maganda yung mga angulo ni MP3, nag-take siya talaga ng risk mula sa issue ng MP3 mula sa issue kay Shobaldi papunta sa issue kay Shernan papunta doon sa flip top, pinunta niya pa ngayon sa motos. Lahat ng issue ni M-Site at yung mga sa tingin niya na parang kagaspangan o masyadong take advantage o pagiging ahas niya
pinapasok ni MP3 para makonvince yung crowd na talagang madumi yung pagkatao ni M-Site at para tumaas yung status niya. Pero ako, nasa facts, meaning at message lang ako palagi. Alam niyo naman yun, guys. So, hindi naman sa pinagtatanggol ko si M-Site. Pero, in reality, exposure is a currency too. Kasi nung sumasayaw ako dati, sumasali ako ng mga rap battles din. Hindi naman yung rap battle na ganyan. Pero mga freestyle, sa mga nakakaalam dyan, sa mga nakalaban ko na, alam nila yan eh. So, minsan, ikaw pa mismo yung magbabayad. Ikaw may magbabayad. Meron kayong mga quota. Ito yung quota natin. Ikaw yung pangatlo, pang-pito. Yun. Lagi akong pang-pito, pang-walo, ganyan. Kasi, ganun talaga eh. So, minsan, uuwi ka pa, talo ka pa. Ang quota, 100. Diba? Ang quota, minsan, 120. Meron pa nga, 200. Tapos yung mananalo sa tingin pa namin luto. Pero may ikaw pa yung nagbayad pero ngayon nasa YouTube ka na. Pag ginalingan mo araw-araw sa laban mo, may pag-asa kang sumikat basta galingan mo lang. So regardless yan, kung hindi ka man binabayaran ng M-Site o nagpapaano sa iyo, nagpapa-gig o nagpapa-battle, kailangan mo pa rin galingan. Kasi hindi ibig sabihin na hindi kayo binabayaran na wala na kayong kwenta. Kasi yung exposure na mabibigay sa inyo, malaking bagay yun. Nasa social media world na tayo. Once na na-establish ninyo yung kausayan ninyo sa YouTube, pwede na kayo maging independent, sumali sa kahit saan. At makikita kayo, yun yung magiging resume ninyo para matanggap kayo. Tignan ninyo si Casper, tignan ninyo si Katana, tignan ninyo si 30, tignan ninyo yung ibang mga artists mula sa Motus na nakarating na dito sa Flip Top. Tignan niyo si Joss, man. 'Di ba? Yung mga artist na yan galing sa Motos, magagaling, guys. And I'll be honest with you, guys, hindi yan biro, 'di ba? Tignan niyo yung mga babae katulad ni Marichu, 'di ba? Andiyan din sila. Nakapag-perform na rin talaga sila diyan, 'di ba? Oh, wala tayong tsaka yung isa pa si Audrey, nandiyan din. So, yung mga tao na yan, hindi yan biro, guys. Lahat yan galing sa paghihirap ni M-Site, di ba? So, pag nakita niyo yung idea na yon, lumalaki na yung ambag ni M-Site sa kultura ng hip-hop na pinagmamalaki ninyo. Kasi marami na siyang naibibigay na mga artist at napapalawak, di ba? So, yung bagay na yun, importante pa din yun, guys. So, sana hindi natin minamaliit yung mga ganong klase ng mga trabaho. Even though, minsan talaga ganun eh, di ba? Makikitaan ninyo yung butas. Kaya nga sinasabi ko palagi, tignan ninyong mabuti. Kailangan ninyong magsuri kung paano ba talaga tingnan yung isang bagay. Hindi porket nakita kayo ng maliit na butas, problema na kaagad yun. Diba? May mga ganun kasing tao eh, na parang naghahanap sila ng i-complain nila. Parang big deal sa kanila yung maliit na nasiwang na yon kung saan na parang pakaramdam nila, parang malulunod na sila sa basong tubig. Hindi. Kailangan tignan ninyo yung epekto. Huwag niyong tingnan yung pwedeng ibigay niyo sa bawat individual, pero tingnan ninyo yung impluwensya na kayang ibigay nun sa pangkalahatan. Yun yung titingnan ninyo, pangkalahatan in general term. Huwag kayo maghanap ng konting problema, yung tiny substrata na yun, tapos generalize ninyo para maging isang parang isang dagat kung saan pwede kayong malunod. Hindi, nasa basong tubig lang kayo, huwag kayong malunod doon. Tignan ninyo yung impluwensya at binibigay at benepisyo ng pagkakahirap ni M-Site. Ganun yung titingnan yun. So, pag nakita nyo yung idea na yun, sa bagay na yun, mas nalawak yung pag-iisip ninyo, mas nalawak kung paano ninyo tingnan yung isang bagay sa mundong to. Hanggat naiipit kayo sa maliit na problema at pinapalaki ninyo, may problema kayo palagi. So, palagi titignan ninyo yung impluwensya, yung positibo kaysa sa negatibo kung gaano kaliit. Tuloy natin. Ikaw, dati, nung di ka pa sikat, I-train ninyo yung utak ninyo palagi doon. Kasi makikita nyo sa comment section, ang dami mga retarded dyan sa comment section na parang naghahanap sila na konti, na parang hindi ko lang nasabi o hindi ko inisip, na akala nila hindi ko naisip, na akala nila ganun ako katanga na parang hindi ko na. Guys, yung mga naiisip ninyo pang grade 1, grade 2, pang high school, yung sinasabi ko, ibang level na to, guys. Kailangan nyo munang matanggap yung idea na to bago kayo bumalik dyan. Once natanggap ninyo yung sinabi ko, then tsaka ninyo ikumpara yung sinasabi ko sa sinasabi ninyo, then magkakaroon na tayo ng usapan. Kasi hanggat nakikita ko na para kayong tatanga-tanga mag-comment, tatanga-tanga kayo magbigay ng suggestion, ng kritisismo ninyo, hindi kayo mag-e-evolve. Kasi marami na ako napatunayan at natapos, kayo wala pa, nasa YouTube pa lang kayo, nagko-comment pa lang kayo. Hanggat narating ninyo, pag naging psychologist na kayo katulad ko, naging NLP Master
ano kayo, NLP Master Practitioner, pag meron na kayong diploma na kung anong naabot ko, pag nakatulong na kayo sa almost 1,000 people, matanggal yung stress, depression, at suicidal thoughts nila, doon tayo mag-usap. Hanggat hindi nyo pa naabot kung ano yung kayang level ng pag-iisip ko para umayos ng individual at ng pag-iisip nila, kung paano ayusin yung utak ng isang individual, hindi nyo pa ako kayang abutin. Tuloy natin. At mukha ka pang adik na ligaw, binabayaran ka ni Arik, kaya matuto kang bumalik tanaw. Kasi, hindi Kaya nahihirapan si MP3 kasi yung sinabi niya rito, very premature. Dapat ang ginawa niya, sa umpisa pa lang, may pa-build up na siya ng personal papunta doon sa issue niya dyan kaila Shernan, sa Motus, sa Republican, para mas lalo naging intense yung bagay na yun kasi nakita yung development. Kailangan magkaroon ng at least story development sa idea na yan. Pero dahil premature siya, parang i-stumble siya, nawawala yung confidence niya para sabihin yung mga ideas niya dito. binayaran ka ni Arik. Tsaka, kaya wag mong gaguhin MCs mo kasi di ka ni bossing ginanon. Kung alam mong deserve mo na noon, alam mong deserve na din nila ngayon. Kaya, kasi from rags to riches story mo. O, tsaka Pasay City represent. Alam kong, represent from, the city represent. Oh, fake choke lang yun, boy. Ganun lang yung ginawa mo nung dinis ka ni Abra. Wala kang sinabi. Pero, oh, kasi from rags to riches kanyang story. At saka 3GS na represent. Yung dating tinatawag na squatting, isa ng executive represent, pero wala pa rin nagbago. Congratulations sa success, pero squatting ka pa rin site, nagkaroon ka lang ng ibang address. Ang inantot, 12 years na ako dito, Pasay represent ang puta. Pasig nga eh. Kinorek pa eh. Inanto, dinadamay pa yung liga ko. Eh di ba may liga ka din pare? Serve League. Naghumuhubog lang tayo ng mga artist, katulad na kung paano kami dati. Inggit ka lang kasi ikaw nga, sarili mo na lang inaatupag mo, wala pang nangyayari. Ang ilan to, ang dami nila dyan, no? Andito na sila sa flip top. Ano kala mo, hinold up ko yan? Ngayon, tanungin mo kay Ari kung hindi nila deserve yan. Tanga mo. Yung pinagdaanan mo ngayon, naranasan ko yan na mas marahas. Yung tipong tulog ka maghapon, tapos pagkagising mo may nambabash. Isipin mo, 3 kayong bumoto, tapos ikaw lang yung rapper na inatak. Kitang-kita sa video, nakakahiya sa gubat, parang camper na sinapak. Pero ang pinag-iba natin, galit sila sa'yo, kasi dahil sa'yo, natalo si Cripply. Nabigong mauwi yung trono. Galit sila sa akin kasi tinalo ko si Cripply. Hindi naman ako yung bumoto. Galit sila sa'yo kasi yung Bitrong versus J-Back daw allegedly yung binayas. Galit sila sa akin kasi dahil sa akin di natuloy yung Looney versus Maglas. Malaki pinagkaiba. Kahit hindi mag-react pareho sa atin yan, bay. Sanay ako dyan. Hindi mo masasabing weakness. Kahit kailan sa pagpatay, di ko kailangan ng maraming witness. May kaya ako wala, ako ay deadly. Gusto mo kahit may 5 Bisayang judges. Hindi mo ako kahanay, Tagalupa, above sea level ka lang, huwag kang umastang class S. Tanginang to, nag-chat, nagtatanong kay Bitrom kung nagtatampo siya. Para saan pa? Mas makata ka na ba kapag may nagtatampo na? Habang ako, para sa angle na to ha, madaling araw, sinesearch yung meaning ng Bitrom. Eto, 12:41 AM, chinecheck yung feelings ni Bitrom. Di, check ko lang feelings mo. Tanginang to, may motibo? Nag-a-addict ka ba? Madaling araw, gusto deep talks? Yeah, magpapapuwet ka ba? Nareplyan na lang
ng I love you? Ang clingy mo? Itong si Gago may amats. Tanga, kahit hindi mo i-check yung salamin, image mo, siguradong may lamat. Siya ay sad kasi tinalikuran ka agad ng target mong market. Rising star ka na sana, kaso sad, natakpan ng clouded ng judgment. Kaya ang feeling sa akin ng mga yan, gulpihin kita. Ang laking bagay nun guys, kaya marami nagagalit sa akin pag nagre-react ako tapos mali yung binoto ko, mali yung pinanalo ko, pero sinuri ko naman na parang tanga daw ako, nabobo daw ako. Guys, andun lang ako sa facts, meaning at mensahe, yun lang yun. Kahit maraming figure of speech sa pagrarap ninyo, metaphor, simile, hyperbole, regardless, kahit may multis pa yan, regardless, di ba? Doon pa rin ako sa anong effective, mas direct, mas may meaning, magandang mensahe at may factual. Doon lang ako talaga palagi. Kasi yun, doon lang magre-revolve kung gaano ka-intense yung mismong ano mo, yung mismong banat mo, obra mo. Hanip ka! Kahit sa square, di ka uubra, di ka rin pwede sa octagon kasi one-sided ka! Pati sa away ng Bisaya at Tagalog rambulan, proud pa yang nakilahok. Di ka kumakain ng pagpag, ngayon kakain ka ng alikabok. Kaya pati sa Bisaya versus Tagalog, mismong sa battle, may namumuo ng tensyon. Samantalang may nag-iisa tayong kalaban na kailangan pagtuunan ng atensyon. Sapagkat hindi lang ang mga sanga, dapat mabuwal ang puno. Hindi maiibsan ang gutom kung puro namumuhunan ang namumuno. Pagbabangayan, pagbabangasan kung sino mas angat at tuso. Anong Bisaya versus Tagalog? Ulun, Pilipino laban sa mga mapang abuso! Big props dun na kasi sa totoo lang ang problema sa mga Pilipino, sasabihin ko sa inyo ang pinakamalaking problema ng Pilipino. Huwag kayong masasaktan, don't get offended, pero dalawa lang yan. Una sa lahat, hindi kayo nationalist, wala kayong pagmamakabayan, hindi nyo inuun yung sarili ninyong lahi, bansa ninyo at sarili ninyong lahi, wala kayo nun. Pangalawa, wala kayong Diyos na matino. Kasi ang Pilipinas, guys, ay a Christian country yan. Malaki ang porsyento ng Christian country. In general term, kahit may 10 Muslim o 1 million na Muslim, kung 8 million nakatira dyan, huwag nyo nang ikot sa dami ng example lang. Diba? Kung may 5 million na Pilipino na Christian, merong 1 million na Muslim, Christian country pa rin yan in general term. Kailangan nyo intindihan kung paano ginagamit yung general term na yan. So, yun. Diba? Kailangan nyo gamitin yung idea na yan, guys, na kailangan magkaroon kayo ng pagiging nationalista. Isipin nyo palagi yung bayan ninyo. Kaya naiinis ako sa mga putang mga Bisaya na babae na todo tuwad sa mga Pakistani, mga Indiano, sabik na sa Dubai na makapag-iyutan, kung kani-kanino pumapatol na lahi. Guys, may mga sakit sila na wala tayo. Unique tayo bilang Pilipino. Wala tayong ganon. Binibigyan ninyo ng dungis yung lahi natin. Much better na tayo lang. Kaysa sa may ibang lahi, may mga proud pang bisakol na babae na nakaka-marry ng mga puti. Guys, nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo talaga. May mga DNA code sila at mga sakit na hindi pwede sa atin. Gets ninyo? Meron sila mga DNA na sa Bible nakalagay dyan eh. Hindi nyo pwedeng pagsamahin yung magkaibang lahi. Kahit mga hayop, bawal nga yun eh. Hindi nyo ginagamit utak ninyo. Bawal yun. Kasi meron silang DNA code. Genetic code na hindi applicable sa atin. Diba? Akala nyo lang yun, nag-create kayo ng panibagong sakit, ng panibagong disease. Diba? Na hindi dapat na-discover. Na wala dapat. Diba? After how many years? Kayo lang nagke-create nun. Isipin ninyo, mahalin niyo yung sarili ninyong lahi. Tuloy natin. Takis mo ka sa Lunita! 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 So, paano? Itong battle na to, 5-0 sigurado. Magiging 4-1 lang naman yung boto kung isa si MP3 sa Urado.
Na-landslide si MPT sa second and third round, pero ganun talaga guys, wala tayong magagawa. Ganun pa man guys, obvious naman si M-Site nanalo rito, second and third round. Napanood ko kasi ito ng live, so very intense din talaga. Congratulations kay M-Site. Flip top, MP3 versus M-Site. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Pasensya na kayo sa mga may nasabi man akong hindi maganda, narindi kayo, nainis kayo sa akin, pagpasensya niyo. Ano talaga, video ko to eh. Ang layunin ko, tumalino kayo, makapag-isip kayo kung paano ako mag-isip. Tanggalin ninyo yung idea kung paano kayo mag-isip. Ang importante, makapag-isip kayo kung paano ako mag-isip. Gayahin nyo yung thought process ko at nang sa ganun, tumalino kayo at makita nyo yung ibang dimension. Kasi yung dimension ninyo, pantanga. Yung dimension ko, puntahan ninyo. Ang bata ng Urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay M-Site. Siyempre, shoutouts kay MP3. Maraming salamat kay Enigma. Tigil yung galit niya kay MP3. Hindi niya deserve yun. Halos 5 Tagalog yung judges eh. Pero shoutouts kay M-Site, pinaghandaan ako ng maayos. Shoutouts Calvin Calderon, Leander Espejon, Mr. Carl Peñalosa, Jan Andrew Pagas, saka Dave Canot. Yeah. Shoutout ka lang kay MP3, kay M-Site, kay Arik at sa buong Philip Top Staff. Ganun pa man guys, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay niyo, sa pamilya, mga ibig ng mga tao na paligid sa natin. Higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng group po. Ingat kayo lahat. Kita-kita sa susunod na video. Peace out.